ASEC Rafi Alejandro, sir. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Yes, good morning, Leo. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig. Una-una po, ASEC, ano na po ang ayaw nating sabihin countdown, pero yan po ang unang tinatanong natin. Ilan na po ba ang confirm na namatay at mga nasugatan at meron pang mga nawawala dyan po sa Mindanao na sinalanta ng lindol, sir? Ito ang ating update ngayon as of 6 o'clock this morning. So, umpisa natin sa affected families. So, meron na po tayong 75,324 families in 291 barangays na apektado po dito sa malaking earthquake na naganap ng Lunes. Mm-hmm. Kasama na dyan yung regions 11, 12, 9 at BARM. So, of that, meron pong 3,515 families na nasa 32 evacuation centers. At meron namang 7,279 na that are staying outside the evacuation centers. So, in terms of casualty naman, Deo, Opo. ito nga, maas ito. Naging kahapon 45 tayo. Ngayon 47 na ang recorded casualty natin. Tapos meron tayong injured na 688 and tumaas din yung missing, naging 31 na. Mm-hmm. So, tumaas po yung casualty natin from 45 kahapon, kagabi, naging 45 ngayong umaga. At yung missing kahapon 17, naging 31 po ngayong latest report sa amin. Mm-hmm. So ang bago dyan ay galing sa Glan, yung dalawa na nadagdag na casualty. And yung missing naman ay galing din sa Sarangani, sa Glan. And General Santos na nadagdagan ng 13, Region 12. Kaya naging 31 ang ating missing ngayong umaga. Itong mga nawawala, ito ba yung mga natabunan ng landslide, ASEC, o yung pong natabunan ng mga building? Meron pa ba mga missing na nandun sa mga gumuhong gusali? Ang although hindi pa confirm ang sanhi ng kanilang pagka missing or bakit naging missing, but ang initial natin ito yung mga na biktima ng landslide, earthquake induced landslide. Mm-hmm. Yung sa mga meron din konti yung mga na yung dahil sa fallen debris or rockfall, so binavalidate ito ngayon. Mm-hmm. Nagtatriangulate yung DILG, DOH para po matukoy na talagang sila ay biktima nitong earthquake. So ongoing po yung ating mass casualty cluster, mm-hmm, led by the FD na binavalidate at biniverifika itong mga numero na ito. So again, ongoing pa po yung ating mga pagkalat ng mga updated reports from the different DREAM offices, yung ating disaster risk reduction and management offices sa lahat po ng mga munisipyo and sa probinsya. Kaya medyo hirap tayo ngayon na i-collate ito, hindi lang dahil walang kuryente, yung intermittent po ang mga signal, kaya gusto rin natin na accurate itong mga datos natin. ASEC Rafi Alejandro, sir, alin po ang pinakamatinding tinamaan? General Santos City o Sarangani? General Santos City, as a major city, talagang matindi ang tama doon. Sa Sarangani naman as a province, ang pinakamatindi pong tinamaan sa lugar niya is yung munisipyo ng Glan, mm-hmm, at Malapatan in terms of casualty po, So pag sa damage, halos parehas po, ang dami pong mga infrastruktura na ongoing po ang ating mga audit, ang ating infrastructure audit para matiyak yung mga nakatayo pa na safe silang balikan, at ito kinokulate natin yung mga damage na mga structures, kasi sa kabahayan pa lang, Deo, Opo, ang report natin na yung houses damage nasa 12,641, wow, 2,289 dyan reported as totally damaged and the rest partial, mm-hmm. So tuloy-tuloy po nating kinakalap dyan ang datos kasama yung mga commercial establishments, kasi marami po, Deo, na mga malls, mga commercial buildings na mm-hmm, medyo may tama. Or yung iba nga, nakita natin yung Jollibee talagang natumba, Mm-hmm. So far, nasa 666.5 million ang reported damage sa infrastructure sa regions 12 and 11. And tuloy-tuloy po ito.
tumaas na po ito kahapon, nasa 500 plus lang ito. But we are expecting these numbers to increase kasi pumapasok na po yung mga damage assessment reports galing sa LGU at yung ating mga national government agencies. ASEC Alejandro sir, mga kababayan natin yung sinalanta ng lindol umaangal na ayan sa kakulangan ng supply ng tubig at kuryente at pagkain. Kailan kaya mare-restore ang supply ng ang kuryente at tubig diyan ASEC Alejandro sir? Oo, yung kuryente pinipilit ng DOE na within the week, no, bago mag-Friday sana ay halos mag 90% tayo restored. But ang problema po dito is yung distribution na sa mga bahay, no? Kasi yun ang mga linya na chine-check ngayon. Kung pwede nang i-re-energize. Yung supply po ay walang problema. Galing po yan sa mga different power producers. Yung transmission line ay inaayos, and then yung direct transmission na system na inoperate ng ating mga electric cooperatives. Ito po yung diretso sa mga bahay na mga linya ay sinisigurado po natin na wala pang problema kasi pag na-re-energize yan at hindi pa po safe yung mga linyang dadaanan ng kuryente ay magka-problema tayo. But sa Gensan po, unti-unti na pong binabalik yan yung mga kuryente sa iba't ibang lugar po. Ayan, sino magpo-provide ng mga tents ASEC Alejandro sir? Kasi yung mga kababayan natin, nakikita natin sa kalsada natutulog, ayaw pumunta sa mga evacuation centers dahil tuloy-tuloy pa rin po ang mga aftershocks ASEC sir. Oo, totoo yan. Kasi ngayong umaga, ang report sa atin ng PBOX, 2,889 aftershocks po. Wow. Ang na-record nila since Monday. At tuloy-tuloy pa yan. At delikado pa, lalo doon sa mga buildings or mga bahay na hindi pa na-check yung integrity. No? So, ang magbibigay po ng mga tents, temporary shelter, of course, yung LGU ay meron po sila pag wala po yung ating DSUD, and yung DSWD, and even OCD po, meron po kaming mga tarpaulin at mga tents, no, na binibigay. So, ito lang ang challenge ngayon. Dapat mapabilis yung pag-distribute nito sa mga different LGUs. Ngayon, ang sinusolve natin is itong GLAN nga, no? Na medyo, hindi naman siya isolated, hirap lang puntahan kasi may mga road networks papunta doon na may mga landslide at kiniklear pa, may mga bridges pang hindi safe. Kaya ginamitan natin ng helicopter at mga barko from the Coast Guard and the Philippine Navy para maabot itong lugar na ito. Sa OCD pala yung umiikot na ng mga helicopter dyan sa Mindanao ASEC sir. Ayan, sinosurvey yung mga yung damage sa infrastructure. Kasama po yan, magdala ng relief items at the same time mag-assess ng mga damage doon sa mga hard to reach area. So kasama po natin dyan yung buong person ng armed forces, yung Coast Guard, mag-deploy na rin ng kanilang mga assets, yung PNP and Bureau of Fire Protection po, na tinutulungan lahat ng mga local government units para mapabilis itong pagbigay natin ng assistance at ma-assess yung mga damage na kuha nila dahil dito sa lindol. ASEC Alejandro sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you and good morning. Yes, Deo, maraming salamat and good morning po. Daming